course, like I have said, yung una nating discussion is about yun. Ano ang ating in-expect sa ganitong uri ng training, no? Because this is not an ordinary training at alam naman natin na ang training na ito ay medyo advanced, no? Advanced na to. Kumbaga sa regular na school, ito yung master's degree. Kayo ay nasa isang masteral degree program. Ayan. So ang ano natin dito ngayon is we would be ano lang ato freewheeling lang itong gagawin natin. What about your I would like to know about your expectation, no? Like what we did sa ating basic LMT, meron tayong expectation. Same is true with ang ating gagawin na spa management training for the next few months, no? More or less mga 3 months itong gagawin natin tuwing Saturday. Sige po. So ano yung inyong expectation katulad nung nabanggit natin minsan, 'di ba? Ano yung ating sana at ano naman yung ating baka. Ayan, baka. Sige. So who'd like to go first? Go in first. Ano yung iyong sana, no? Kung may pakita nyo sana yung mga video nyo, mas maganda. Okay? Ano yung sana at ano naman yung baka when it comes to our training on the spa management course para ma-share ko din sa inyo ano naman yung expectation din ng AUSA sa inyo at ano naman ang concept at gagawin natin when it comes to the study on the basic spa management. Okay, sige. I would volunteer si Kulin. Kulin? Ano Hello. yung sana mo? Yes, Good ano yung morning sana po. mo? So, And bigyan ano ko lang, naman? can you hear me po ba? Sorry? Naririnig po ba ako? Yes, loud and Okay, clear. so bigyan ko lang po kayo ng background. Before kasi, nagtrabaho ako as receptionist sa isang spa din, sa massage spa. Okay? Opo. Tapos, ang problema sa kanila, they are 8 years running na, pero nagkakaroon ng problema because of the employees. Una muna, ang tinitake nilang employees is mga taga-province, which is wala namang problema, kaso wala silang prior knowledge about sa pagmamassage. Okay, so yun ang isa sa problem. At isa pang problem kasi may mga katabing spa na kaya nalulugi siya, yung mga katabing spa is nag-o-offer ng yung pinagbabawal, sir, if you alam naman natin kung ano yon. Yes. Okay, so ang ina-expect ko sana is to learn na how to be successful. Hindi naman successful kasi nakadepende pa rin yun sa business business expertise ng owner. But how despite sa mga ganyan na kunwari meron ngang mga pinagbabawal na katabi, how to thrive or maginda lang yung flow ng business mo. Yung kasi may mga iba pa rin yung mga matututunan mo experience ng mga previous owners rather than yung talks na mga theories about businesses, 'di ba, sir? It's different. So yun lang po. Okay. Sige. Ano yung apprehension mo? O yung mga baka mo sa training natin? Siguro, sir, ang magiging baka ko lang is maybe yung mga ituturo nyo is something na mababasa ko rin naman na sa books or mga alam niyo yun, sir, na kaya ko naman siyang basahin na I hope it would be different kasi 'di ba mas kailangan namin ng specific talaga na scenarios with regards sa industry na talagang nangyari. Iba kasi yung sa textbook na scenarios compared sa real life scenarios na talagang nangyari, mga unexpected. So how would we solve a problem if something happens? Mga ganun lang po. Sige. Okay. Wala ka nang idadagdag, Kulin? Wala na po. Sige, bigyan natin isang bagsak si Kulin. Isa lang. Okay, next. Si Barbie. Go ahead, Barbie. Barbie, ano yung sana mo? Ano yung expectation mo? Ano naman yung baka? Sir,
Hmm. Spa management po mo, sir. Oo nga. Ano? Okay. Sige, tuloy. Ano ba? Sir, ayun nga po, ang tagal ko na rin po kasi nagmamassage. So, gusto kong i-level up po yung ano ko. From therapist, i-upgrade to business. Okay. Na someday, makapagpatayo ng spa. So, gusto kong matuto kung ano man yung pwede nyo pong i-share. Kung paano mag-start ng business. Yun po ba yun, sir? Yes. Opo. So, sa angkaba ko naman, wala naman kasi trusted ko naman po kayo, sir, na marami akong matututunan po sa inyo. Okay. As a beginner po na gusto magpatayo ng spa. Okay. Soon to be. Thank you po. Pa-owner. Okay. Sige, salamat. Barbie. Let's give Barbie isang bagsak. Thank you, sir. Okay, next. Sige, volunteer. Parang napakadami natin, ano. Kelly, ano yung ano mo, Kelly? Ano yung take mo? Ano yung inaasahan mo sa training na ito? Yung gusto ko pa pong madagdagan pa po yung kaalaman ko. Kasi as of now, sir, nagtatrabaho po ako as a massage therapy. Kelly? Oo. Ilan cellphone ang gamit mo na naka-on? Cellphone or laptop? Dalawa? Isa lang po. Kasi nag-e-echo yung sa baka sige hinaan mo na lang volume yung ano mo, volume yata. Oo. Baka kasi nagfi-feedback eh. Okay, sige. Tuloy. So, ang inaasahan mo ay Kelly, nawala ka. Kelly, go ahead. Kelly, naka-mute ka. So, paki-unmute mo yung cellphone mo o yung computer mo. Ano po, sir? Gusto ko pa pong madagdagan po yung kaalaman ko po as a therapist po. Gusto ko pa pong i-improve yung sarili ko. Okay. Thank you po. May kaba ka ba? May apprehension ka? Do you have any apprehension? Wala naman. So, none. Okay. Si Rose. Hi, Rose. Rose, what is your take? Ano yung iyong expectation sa gagawin nating training? Rose, go ahead. Medyo mahina yung ano mo, yung audio mo. Rose, go ahead. Yes. Go ahead, Rose. Sir, okay na po ba? Yes, much better. Sir, kasi ang totoo po, wala pa po talaga akong alam. Opo. Dahil mahilig lang po talaga kasi ako magpamasahe. Tapos hanggang po ngayon, naisipan ko lang na bakit hindi ko na lang gawin business yung pagmamassage, lagi din naman po ako nagpapamassage. Kaya inaasahan ko po na sana pagka kung mag-enroll po ako sa course na to, makayanan ko po, magkaroon ako ng lakas ng loob na makapag-umpisa ho na makapagpatayo ng sarili kong business. Okay.
Ayun Nice. naman pong ang takot ko lang po na baka po hindi po natin hindi po natin mapag-aralan yung mga bagay na kakaharapin po namin kapag kami na po yung andun na po kami sa sitwasyon na nag-umpisa na ho kaming ng business. Mm. Kung sir, kung kahit po kunyari, tapos na po ang klase po namin sa inyo, kung Opo. po pwede rin po kami mag-consult po sa inyo pagkatapos, para pong gano'n. Okay. Oo. Consultation. Okay. Okay. Sige. Nice. Okay, so wala na. Bigyan ka namin ng isang bagsak. Yan. Salamat, Rose. And ayan, isahin natin yung pag-usapan natin yung inyong mga input. Ayan, napakaganda yung mga sinabi nyo. Let's start with doon sa kay Kulin, yung kanyang binanggit kanina. Una sa lahat, gusto kong yan. Gusto kong i-emphasize na medyo advanced yung thoughts ni Kulin kanina regarding doon sa training, no? Kasi whether you like it or not, lahat naman ng institution ang institution kasi more on the theory talaga. Okay? So tingnan natin yung mga experiences ng iba kasi ang ginagawa ko, nagre-research ako, tinitingnan natin, no? Ikakal natin yung mga best practices ng ibang mga merong bihasa at matagal na karanasan sa spa operation. Okay? Kasi kung tingnan natin yung ating kabuuan ng program na ito is number one, this is, I should declare that I don't have the monopoly of knowledge. So wala meron pong solong information. Kasi pagka pinag-usapan po ang tinatawag na academic training or academic exercise, ito po ay patungkol po sa mga iba't ibang teorya, and then tingnan natin kung ano yung pwede nyong pulutin. No, kasi hindi naman tayo pwedeng mag-impose na ito yung nakita natin, ito yung best practice with regards to this field, ito yung gawin mo, hindi yon, no? Kaya yung gagawin po natin is that we would just be giving you the insights. Kaya nga, di ba, nabanggit natin kanina, hindi ito basic na, as in basic, nasa level na tayo na we are preparing you towards the reality ng spa business. Okay? Halimbawa, ano yung sa introduction part ng ating pag-aaral, pag-usapan natin kung ano yung mga latest trends and development, mga ganon. Okay? And then we go down towards marketing, mga marketing side ng business, yung mga ganon. So marami tayong pwedeng pag-uusapan, but just the same, let me warn you that we would not be delving on one specific experience alone na talagang nagawa na ng isang tao. Kung hindi, this is going to be a pooling of ideas, a pooling of opinions, kasi may maraming mga opinion niya pertaining to a particular field. So sa ating pag-aaral, yun yung ating titingnan. Okay? And yes, the flow of business, ayan, yun yung natin, no? Kaya we'd start number one, basic as in basic, no? Fundamental yung ating pag-uusapan. This is to give justice doon sa mga kasamahan natin na talagang zero knowledge, and they would like to have a grasp kung ano yung spa business, mga ganon, ha? So I would like to make sure na hindi po ito advance, kasi pag sinabi nating advance, iba na yung discussion doon. No, it would be more on the practical side already. Okay, so I hope that's clear, no, na lilinawin natin. So in other words, largely theoretical yung ating discussion, no? Yung mga theories, yung mga best practices, yung mga nakita natin ng mga trends, and then ito yung mga outcomes na pwede nyong tingnan. Okay? And then yung nabanggit kanina na baka naman pwede nating makita dun sa books,
definitely wala naman, tulad ng sinabi natin, learning is a continuous process. So better if you have the chance to read books, maganda din po yun. Iko-complement po natin. Pero ang kagandahan lang dito is that tulad ng nabanggit natin kanina, there is no monopoly of knowledge. So that means to say, kung sino-sino sa class, lalo na yung mga papasok pa dito, no, kasi I have opened the invitation to sa ating social media natin, sa ating platform, pag may pumasok na iba din, then we could also get their insights. And then from there, lahat ng manunood, lahat ng makikinig, they could also learn from it. No? Ano po yung pwede nyo matutunan? Kasi bawat spa, bawat individual event, iba-iba yung ating mga naging karanasan. No? Probably may isa sa inyo may naranasang ganito na kakaiba, then yung iba naman ganito, and then itatahi-tahi nyo na lang, and then pulutin nyo yung magandang pwede nyo i-apply. Then when you start putting up your own spa business, ito na yon, no? At least na you would be able to come out with a good idea already on how to go about things. Okay. Yung pangalawa, yan, isa sa inyo may binanggit patungkol dun sa soon you would like to be a spa owner, and yun, matuto kayo ng mga basics ng spa management, and then ano yung mga dapat ninyong tingnan, ano yung dapat ninyong iiwasan, things like those, para hindi na ninyo makommit yung mga errors ng ibang nauna at it took them years and even it cost them so much para i-unlearn yung mga na-learn nila. Okay. So, yun po yun. And ang sumunod naman ay yung pagkakaroon ng knowledge. No? So, when you have your knowledge, and then ang level na ito kasi from the LMT, you're going up higher and you are now on the side naman ng spa operation. No? Spa business, ika nga. So, nandito na kayo na side. Kaya you are going to detach yourself from being a therapist towards something na na you'd be maging entrepreneur. Iyon po yun. The government is right now encouraging na yung mga small businesses, magkaroon kayo ng sariling mga individuals na they are passionate for about something to go into business. Okay, kasi ang ating lipunan sa ngayon, ang ating masasabi natin, yung ating setup ngayon sa ating lipunan is ang mas nagpaparami at mas bumubuhay ng ating industriya ay yung mga small-scale business persons. And we're talking about people like you na gusto nyo magtatayo ng business. Kaya nga, if you notice, even sa Securities and Exchange Commission, ang SEC, nagkaroon na rin sila ng provision about one-person corporation. No? Ini-encourage nila yung mga entrepreneurs na katulad ninyo na magkaroon kayo ng legal existence, and then putting into practice whatever things you would like to pursue, and then ano yung natutunan ninyo para maging effective kayo na mga business persons. Okay? And then ito na pag-usapan din, nabanggit din kanina about sana makayanin yung training kasi basically, essentially, walang pa kayong background. Precisely, this is the reason why we offered this course. Kasi yun po yung naririnig natin kadalasan. No? May mga tao na nakita nila, medyo okay yung spa business kasi wala masyadong capital outlay. Ibig sabihin nun, hindi ka masyado gagastos ng infrastructure, hindi ka masyado gagastos sa mga iba't iba mga kakailangan ng business kasi po, this is a service-oriented industry, and then yamang kung ito naman yung mahal mo, na experience mo, na gustuhan mo, di ba? Tulad nung nabanggit kanina na why not put that into business as well? Ayun po yun. Kaya, ang na lang natin dito, kaya nga gusto ko lang ilinaw sa lahat that we are not here for any parang advanced na portion ng spa management. Kaya huwag kayong magtaka, talagang usisain natin yung mga nitty-gritty, yung mga basic na information,
na gusto nating malaman. Otherwise, doon tayo sa advanced na program. Ayun po yun. Okay? So this is to give justice to majority who would be coming in na wala silang experience about putting up a business, and then na gusto lang nila magkaroon ng grasp, no, paano magpatakbo ng negosyo. Now with regards to consultation, pwede naman po 'yon, Pero linawin ko po hindi po kasama ng program na ito yung consultation per se. Pag sinabi nyo, kasi baka mamaya asahan nyo na anytime may tanong kayo about the spa business, pwede nyo akong ma-access. Okay naman po 'yon. Kaya lang po, tulad ng binabanggit natin, this is merely about giving you the tools that you need to put up a spa business na kailangan ninyong maintindihan at malaman. So, this is purposely para ma-avoid natin yung costly na mga gastusin, ng mga pagkakamali sa mga decision na gagawin natin. Okay? So, once in a while, pwede naman po in your private capacity, pwede nyo ako ma-message, yung ganon, pwede nyo ako matanong-tanong during my free time. Wala namang problema po yun. Kaya lang, do not expect too much from me. Okay? Do not expect too much from me. Although, tulad na nabanggit ko na sa inyo, I've been in the industry for almost ilang taon na ako sa spa business. Almost kung bilangin natin yung 2001 na una ako nag-training. Even before 2001, exposed na ako sa spa business. Okay, so, but I am more on the academic side. Ayun po, ilinawin ko lang po sa inyo. I am more in the academic side. And if and ever, I would be needing mga, pero sa advanced level ko na gagawin po yon, I would be needing more deeper expertise on the topics that will be presented. Then I would be asking some people I know na matagal na rin sa industriya and who are very already nasa frontline na sila ng pioneer, no? Sila yung pioneering sa industry ng pagmamasahe. Then we could tap them, I could ask them to come over and pitch in and then share with us yung kanilang mga learning experiences na pwede ninyong matutunan. But what I'm saying, siguro it would be more on the advanced level na po. Okay. Ayun. Okay. Now, wag kayong umasa din na kasi tulad na sinabi natin, hindi po natin itatackle yung mga advanced lessons, no? Dito po tayo mag-uugat lang po tayo sa mga basic, kasi lahat naman ng business, sabi nga ng mga expert on the industry ng pagninegosyo, lagi nilang sinasabi, ang mahalaga sa negosyo ay ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon. Ayun po. Kasi kahit na anong galing na ng ideas mo, kahit na anong laki ng iyong capital outlay, kapag yung foundation mo, yung basic knowledge mo, yung basic know-how mo ay hindi matibay, then darating ang araw, magkukolaps ka din. No? Kaya yun po yung kamalian ng karamihan na sumasabak agad sila kung ano-ano ng kanilang pinanggagawa. But when you talk about their solid na foundation, solid na kaalaman, hindi nila naiugat na maigi. Kaya pag dumating yung mga challenges, ay madali mag-collapse. So, ayun po. Okay, so is there anything you would like to add regarding or gustong tawag nyon, i-react doon sa statement na sinabi natin? Do you would like to add anything? Okay. So, sige po, anytime just raise your hand, no, if you would like to make an input. And then tingnan na lang po natin, I don't know kung makikita nyo po sa screen niyo, but I'd like to show to you ano ba yung flow ng ating pong training. No, ano po ang flow ng ating basic LMT training program. I'll bring you to the website. Nasa website po siya. And then let's take a look if we could but discuss ko na lang po. Yan we are here dito sa my courses, and sa courses pag clinic po natin po yan. Ayan, dito tayo sa spa management course.
Okay. Here we are. Ito yung, I'm sure medyo hindi nyo makita to kasi naka-text to. Hindi ko pa nailipat sa slide. Ano po? Pero ang ano lang po, ito yung masasabi natin na syllabus po ng training natin. No? We have several modules over here. And ayan, ano yung unang module? Yung unang module natin, and by the way, ang design na ito po ay hanggang sa today is Feb, March, April or May, I'm sorry. May 10, no? Ang unang module is about introduction to spa management. Ayan. Okay. So, pag-uusapan natin, technically dapat ngayon po 'yon yung about what do we understand about the spa industry. Ayan. Ano po yung naunawaan natin sa spa industry? At ano naman yung mga pagkilos dito sa ating bansa when it comes to the spa industry. Bibigyan ko lang kayo ng broad strokes kung ano yung nangyari no within the 70s, no, kasi medyo ang kasagsagan ng spa business sa Philippines ay mga 70s. Doon medyo siya, no, nagkaroon na siya ng pag-aarangkada. And then from there tingnan natin paano nagfo-flow, no, at ano naman yung ginagawa ng gobyerno para ma-regulate yung spa industry sa bansa. Kasi narinig natin kanina, maraming mga ibang industry, maraming mga instances, I should say, na pinasukan ng iba yung spa business o yung spa industry. What I'm saying here is yun nga, no, narinig natin kanina na ang iba nag-offer na extra service. So medyo nagkakaroon ng kaunting problema po doon. Kasi by itself, nakita natin, at ako for many years na experience ko, napakaganda ng benefit ng masahe. Pero yun nga lang, nung pinasukan siya or yung iba naman ay nandito na, nakapasok na sa industry at hinaluan na nila ng prostitution, dito na nagkaroon ng kaunting problema. Okay? So, yan. We will have a rundown regarding dun sa spa industry sa Pilipinas. Ano yung aking perception, and then ano din yung ano naman yung actual na nangyari sa industriya ng pagmamasahe sa Pilipinas, things like those. The second thing na pag-uusapan dito sa module na ito ay sa topic na understanding the spa industry ay patungkol naman sa iba't ibang uri ng mga spa. Yan. So when you talk about spas, ito po yung mga major na category. Una sa lahat, meron tayong day spa. Pag sinabi nating day spa, normally yan that operates on a day-to-day basis, no? Maaring start yan ng alauna ng hapon hanggang 12:00 ng gabi, things like that. It falls under the category ng spa or day spa. Ang sumunod naman ay yung resort spa. Pag sinabi nating resort spa, ito ay may kinalaman sa spa na ang setting niya ay nasa resort. Yan, alam naman natin, no? Halimbawa, yung sa Cebu, ang isa sa mga kilalang spa doon ay yung Maribago Resort. Yan. Maribago Resort is a high-end na spa sa Cebu City, at meron din silang Amuma Spa. Yun. Yung Amuma Spa na yun, yung spa na naka-embed doon sa resort, no, ng resort ng yun sa Cebu na yun, no. So yan yung naka-embed na spa doon sa establishment na yon. So that's what we call as the resort spa. Okay? Maribago Resort. Ang sumunod naman ay, I think nakikita nyo, napapansin nyo naman, yung tinatawag na medical spa. Yung medical spa naman ay mayroong siya, no? It's either, yung iba kasi mainstream medicine yung kanilang pinopropose o yung kanilang pinopromote, at mayroon naman iba yung alternative medicine. Okay? So, ayun po, yun. Pero ang setting po nila ay patungkol more on the on the healing side, no, na sinasamahan lamang po nila ng massage modality. Ang wala dito sa list ko is yung
which I think some of you are familiar, meron tayong tinatawag na destination spa. Ayan. So ano yung destination spa? Destination spa is para din siyang resort spa, pero po hindi po siya necessarily resort yung kanyang setting. Yung destination spa, sinasadya siyang pinupuntahan. Okay? But again, depende din sa mga offering, no? Kasi tulad na banggit natin, it could be like somewhat detoxification na concept. Yan, destination siya, pupuntahan siya, dadayuhin siya, mag-stay doon ng 1 day or 2 or sometimes even a week for the purpose na magkaroon ng detoxification. Okay? So, yun po yun, destination. But again, pag tingnan mo yung demarcation line between a destination spa and a resort spa and even a medical spa is slightly very little, no, very small yung ganon. Kaya lang depende yung sa maging emphasis. So marami po yung pwede pong sundin na business model when it comes to the spa. Okay, hindi na natin pinag-usapan yung mga home service. Yeah, may mga ganun na mga business model. Ano po, mga home service and even freelancing, yun, mga ganun po siya. Okay, pero ito po yung general classification po ng spa sa ating bansa. And then under that discussion sa understanding the spa industry, pag-usapan na rin. Ano ba yung mga latest trends? Ano ba yung mga challenges? Ano ba yung mga nangyayari? Ano bang yung mga hamon? Like what we said kanina, 'di ba? Nagkaroon po ng merger, no? Yung iba nagme-merge po sila kasi kita nila po ang ganda ng spa business, pinasukan po nila ng mga ES, yung ganun. So ito yung mga pwede nating pag-usapang mga challenges. Okay? Ang sumunod naman ay yan, spa operations. Ito na yon, daily operations, management, ano po yung mga paper trail requirements, yung mga ganun, ano? And then the facility, the layout, the design, equipment, and product selection. So again, like I have warned you kanina, hindi po ito comprehensive na nandun po lahat, no? I will just be offering to you some bits and pieces of information na kailangan niyo malaman, no, particular dito sa pag-uusap natin on spa operations. Ay sir, I do have a question po. Yes, go ahead, Colleen. Okay, kasi ang one reason kung bakit gusto ko mag-massage therapies is because of di ba may mga programs ng ET app by CHED na if you have 5 years relative experience, isang work, pwede kang mag-take ng college for a degree for 1 year. So, is it considered na ang pagiging massage therapist for 5 years, would it be eligible para mag-take ako ng ET app as physical therapist sa mga narinig nyo? Actually, hindi po tayo nakaangkla kasi sa CHED program. Kaya I cannot answer that question, no, kasi ang alam ko kasi once yung pwede lang umangkla doon, ano tawag noon, mag-align po dahil sa ganung program is yung pagka-ang design po, maraming balloons pa. Ang design po ay para nakaangkla din po siya doon sa programa po ng CHED. So yung tanong mo, I don't know, hindi ko alam po yon. Okay, probably kapag ang program is aligned sa CHED na program, naka-ladderized instruction na sinasabi, pwede siya sa ganon. But for here, sa atin, hindi po tayo naka-align po sa CHED. Okay po yon. Hindi po, it's more of a alam ko naman po na hindi kayo directly na sa CHED because it's DOH. Ang inatanong ko lang po is your personal opinion po sa mga rinig nyo po if may nalaman po kayo na pero I think I'll just contact na lang po na directly them kung eligible po ang massage therapy or Wala po akong so far, wala akong nakitang literature na ipasok po yung massage therapy. Probably kung PT, baka ganun siguro, no? Kung align sa PT and then towards the CHED. Kasi ang PT is regulated siya ng PRC, no, ng Professional Regulations Commission. Pero yung massage industry po sa ngayon sa atin, hindi po siya regulated. Kaya nga, di ba, ewan ko lang kung nabanggit ko sa inyo na
Matagal ko na sinasabi yan eh. Number one kasi yung PD 856, napaka-obsolete na batas. That's the only law pertaining to massage in the country. But that was a long way, long time ago. Kaya, yun, ang nakasagip lang ng kaunti is yung AO 2010-0334 kasi medyo yung kanyang approach is modern na yung approach niya. Pero hindi pa rin eh. Kailangan pa rin natin ng batas to amend a law. Ayun po yun. Kaya kung ma-amend yung law, probably yung mga sinasabi mo, Kulin, baka pwedeng ma-incorporate po yan kasi pwede na siyang maging formal na yung education, no? And then probably, kasi sa US, ang massage is kasama sa regulatory power po ng kanilang ng kanilang PRC. Parang gano'n, no? Kaya if you notice sa US, pagka nag-training ka ng LMT, no, naging massage therapist, gusto mo maging massage therapist, umaabot po yan ng mga years. At yung practical experience o yung requirement po nila ng hands-on is around 500 hours. Kaya kung titinan mo, mga 4 to 5 years yung ganun. Unlike sa DOH po, 60 hours lang yung niya, yung requirement para magka-LMT. So, yun po. Yun lang Is that okay, Pauline? Hindi natin masagot yung tanong mo pero yeah, your idea is good na ikaw na I'm lang going to ask na lang po with regards na lang dun sa itatanong ko po yan sa CHED. And kung ano yung sagot nila, i-share ko na lang din po sa inyo para maisabi nyo rin sa iba if they want to, eligible naman sila. Yun na lang po. Sige. Thank you so much, Colleen. That's a very beautiful idea coming from you. Okay. Tuloy tayo. Pagkatapos ng discussion natin sa what's this? Understanding the spa industry. Tutungo tayo sa spa operations. And then from there, after the spa operations, pag-usapan natin yung customer service excellence. Ayan. Ano yung mga principles of customer service? Ano yung mga, anong definition natin ng customer service excellence? Ayan, pag-usapan po natin yan, And then, how do we create a welcoming environment? Kapag ka nasa spa ka, paano mo i-welcome yung paano mo bibigyan ng magandang experience yung client na papasok sa inyong spa. Ayan. Okay. Ako naman sa personal na experience ko, syempre marami tayong karanasan diyan, iba't ibang experience, no? Kasi there was a time while I was busy diyan sa Davao, we operate in Davao. Ayun, di ba mahilig ako mag-spa hopping visit ng mga spa. And then may mga spa na pagpasok mo pa lang parang ka talaga, feel mo na talagang you are a very important guest. Yan, ganon. Meron namang ibang spa, pagpasok mo pa lang nakita mo yung mga therapist nakataas yung paa, ang iingay, nagsisigawan, yung ganon. So iba-iba yon. Kaya alam na natin agad, Ako personally sabi ko, turn off na to. Turn off na to. Hindi na ako babalik sa ganitong spa. Ibig sabihin nun, they don't care enough to give their very best, lalo na sa mga client nila. Okay? And then handling customer complaints and feedback. Yan, very common ito. Kapag ka ang business ay service-oriented, asahan mo na maraming ma-encounter na mga reklamo, na mga negative feedback. Okay lang kung positive feedback, pero ayun nga. Kasi iba-iba yung dahilan ng tao pagpasok sa spa. May mga pumapasok sa spa, napaka-toxic ng buhay nila, hoping na yung masahe ay makapag-alleviate ng kanilang nararamdaman. Pero may iba talagang sila, toxic yung buhay talaga nila, kaya tinotoxic na rin nila yung mga therapist. Ayan. So, we will try to learn on how to handle this kind of situation and even handling mga negative feedback coming from our clients. Okay? Ayan, the health and safety regulations, ano yung mga protocol coming from DOH, yung mga ganon, yung mga paghugas ng kamay, and many others. Okay. Itong legal requirements and companies, actually naka-align ito dito sa sa health and safety regulations, pero iba pa yung other
requirements when it comes to putting up a spa business. Okay? So, ayan. The next module is about marketing and business strategies. Ayan. So, marami-raming discussion nito, no, about marketing fundamentals. Pag-usapan natin po 'yan. Ano po ang mga iba't ibang mga marketing concepts? Ano po yung iba't ibang mga marketing theories? Ayan, gano'n, no? Theories and concepts. And then, yan, pag alam ng ating target market, ano ba yung inaay mo na sila yung maging client mo, no? Remember, meron tayong tinatawag sa classification ng social standing ng ating mga kababayan, 'di ba? Meron tayong class A, class B, class C, D, E, mga ganun po 'yan. So, when you put up a spa business, before you putting up a spa business, in particular, dapat malinaw sa iyo. Ano ba yung gusto mo maging target client? Class A ba, class B, class C o CDE? Yung ganon. So, bawat target client natin, meron tayong may specific requirement po 'yan. Pag sinabi mong class A, hindi mo pwedeng ilagay 'yan doon sa palengke. No, class A 'yan eh. Yung ganon. Okay? Pag sinabi mong CDE, hindi mo you don't have to invest so much doon sa parking kasi CDE nga pangmasa yung client mo. Yung ganon. And then yung branding, 'yan. So ano yung brand na gusto mong i-develop? Okay, hindi naman porke meron kang pangalan ng spa, iyon na yon. Dapat i-create mo yung brand kasi ang brand malaking hatak 'yan sa mga mamimili o sa mga kliyente natin, no? Pag nakita lang yung brand mo, alam na yon. What does it signify? What does it stand for? Yung ganon. Pag sinabi natin ganitong brand. And then how do you position your spa? Ayan, no? Na pag narinig yung spa mo, alam na agad ng general public na ito ay class A, ito ay high end o ito ay low end, ito ay pangmasa, things like those. And we go into discussion on digital marketing. Ito 'yon. Ito yung ngayon ito yung napaka-uso ngayon, lalo nang pumasok po yung AI, no, artificial intelligence. Paano mo siya i-maximize? Paano mo siya gagamitin? Ang kagandahan po ng AI kasi, hindi siya masyadong magastos. Katulad nung araw kasi pagka nag-hire ka ng marketing outfit, talagang sandamakmak yung gastusin mo. Ibig sabihin nun, you must have enough capital, no, to sustain yung operation. Ayan, pagkakaroon ng online booking systems, websites, and so on and so forth. Pag-usapan din yung financial management. Ito naman po yung about basic ng budgeting, financial planning, pricing strategies, no? Paano natin i-manage yung price war na sinasabi, no? Yung mga laro ng presyuhan ng ating mga competition. And yan, paano tingnan po yung cost and pag-aaral po ng costing tsaka ng maximization ng profit. Ayan. And then papasok din dito yung coming up with our own business development plan. Ano po yung business plan? Ayan, actually ito yung dapat nauuna eh. Pero since we are on the academic discussion about things, nandito lang po natin siningit po yung pagkakaroon ng business plan. Okay? Paano mag-set ng mga goals, mga objectives, no? Making it realistic, yung mga ganon. And then paano mo i-present yung business plan, no? Kasi pagka humarap ka na sa mga investors, potential investors or mga potential na mga business partners, dapat may present mo na maayos yung business plan mo para ma-convince natin sila na to join the wagon. Ika nga, and be part of the business. Ang sumunod ay yon. This is leadership and team management, no? Paano mo ito na ngayon, no? Yung pag-handle ng tao, paano mo exercise yung iyong leadership skills. Okay? Ano yung iba't ibang mga leadership styles na kailangan nating maunawaan at probably among these styles ano yung pwede mong i-adapt, no?
considering ito yung iyong personality at ito yung environment mo, and then ano yung pwede no applicable na paraan ng pag-handle ng mga tao, and motivation, how to motivate them, how to inspire your team, and most of all, paano natin i-handle ang mga conflict. Kasi alam naman natin, di ba? Ang mga tao is we are considered to be social animals. No, pag sinabing social animals, talagang iba't ibang mga conflict ang pwedeng mag-arise. But remember, hindi lahat ng conflict ay masama. In fact, maganda yung may mga conflict na ganun. But provided that these conflicts are in a positive tone, no? Hindi lang po siya basta for the heck of making or creating a conflict na gano'n, no, na para magkagulo na lang tayo, away-away na tayo ng gano'n. Hindi po. Okay yung conflict for as long as yung conflict na yan would always end up towards coming up with a positive resolution. Yan po yung gano'n. Okay? Yan, staff recruitment and training. Ito yung part na po ito ng HR, no, ng human resource. And best practices, no, regarding sa hiring, creating effective training programs, employee retention strategies, paano mo ma-retain yung mga magagaling na mga workers, no, yung mga therapists. Ayan. Kasi ano to kailangang alagaan natin yung mga manggagawa natin, no? Kasi kahit na anong galing mo, kahit na anong husay mo, kahit na anong eloquent na sinasabi, no, ng isang tao, kapag ka hindi siya marunong mag-handle ng kanyang mga kasamahan, alagaan yung kanyang kasamahan, in other words, mahina yung kanyang EQ, yung emotional quotients niya, no, yung kanyang kakayahan na mag-alaga ng mga tao, malalagas, no, malalagas tayo at hindi magpatuloy yung negosyo ng maayos. Okay? And by the way, na-mention kanina ni Colleen, ano lang, kasi medyo ano ako doon, medyo ang tawag noon, yung na-mention ni Colleen kanina about the the hiring of people from the provinces. Ang aking take lang sa ganyan is ganito. Okay, may advantage, disadvantage. If you hire people, lalo na yung mga walang alam. Kuha niyo po yon. May mga ganun over something like, ang ibang strategy, they go around, they hop around, and then kung sino yung magaling, hinire-recruit nila. In other words, pinapirate yung magagaling. Okay? So, between the two, sa aking more than almost 30 years na exposure sa massage industry, ang isa napansin ko lang, kapag pinag-uusapan ang turnover, yan yung madalas na nangyayari, no, sa mga kahit na anong business, no? Pag sinabing turnover, yung mga tao nalalagas, lalo na yung mga magagaling, no? Lalo na yung mga mahusay, lalo na yung mga best performers. Okay. Sa aking karanasan, mayroon akong study on this yung parang case study na yung napansin ko na mga spa na mababa yung turnover normally ay yung mga manggagawa were honed from no experience na train nung spa. Ibig sabihin nun, kapag sila ay na-train, it took time. Kaya nga, minsan magastos yung ganong setup kasi i-hire mo zero knowledge. Ang iyo lang hanapin, number one, tingnan mo lang muna, kapain mo yung kamay. Pagka malamig yung kamay, pinagpapawisan, yung iba, yun na, medyo hindi na i-consider. Pero other than that, kahit na sila ay baguhan, for as long as they have a heart to help other people and they have a willingness to learn. Ayun, sa akin tingin ko mas matagal yun yung mas tumatagal. Bakit kamo? Kasi ito yung mga manggagawa na mayroon silang utang na loob. Alam niyo sa Filipino values, napakatibay po ng utang na loob no? Kaya yung iba, pag akong tinatanong over someone or over the strategy na recruiting yung mga magpapirate, ako like kung dinidiscourage yung pagpapirate. Okay? Kasi short term lang yan no? Ano ang problema sa pagpapirate? Number one, lalaki ang ulo nung pinirate mo. Ibig sabihin nun, parang
parang binoost mo yung kanyang ego na, magaling ako kaya ako pinirate. Okay? Number 2, ang downside ng papirate is yung mga tao na yun, walang loyalty sa'yo. Kaya pagka mayroong highest bidder that comes around, sasama yun dun sa highest bidder. Ibig sabihin nun, lahat ng ginastos mo, mapapawalang visa. Kasi lumipat agad eh. No, wala siyang loyalty, wala siyang konsepto ng utang na loob. Yung ganon. Kaya ayun, yung sa na-discuss kanina, may advantage tsaka may disadvantage kung i-hire mo zero knowledge over someone na magaling, mahusay, and yet nag-fall sa concept ng piracy, no? Pinapirate natin. Ayun lang. Na-i-share ko lang po. So, pagkabaguhan lahat, yun nga yung mahirap na paano, no? Kasi last year, meron akong client, high-end ito, no? Ang may-ari po siya ng isa sa mga kilalang aesthetic clinic sa Quezon City. Hindi ko na magitin yung pangalan. High-end, mayaman, saka maraming koneksyon. Okay? At nung tinanong ako, nung kanilang staff, "Sir, anong gagawin namin? Which one do we do? I-hire namin yung mga first-timers na walang karanasan or yung mga may experience na galing sa ibang spa?" Ayan. When I heard them telling me na ang priority nila ay yung mga ma-experience over those walang experience na ititrain pa, medyo kinabahan ako ng konti. No? Kasi ang aking unang tanong dyan kung ang therapist na yan, ito, number 1, ano ba siya? Yung therapist na hire ba natin, terminate ba yan o kusa yan nag-resign? Yan, that's another red flag. No? Kasi pagka terminate, may problema, may issue yung therapist. But chances are, hindi sasabihin ng therapist yun Tama ba? Do you agree with me? Hindi nila sasabihin na, "Sir, na-terminate ako kasi makulit ako yung mga ganon, no? Okay. So, ayun po yung yun. Yun po yung natin, no, nakita natin. Kaya true enough, no? Yung mga hinire na minsan nga nag-uusap-usap kasi ang nangyari yung hinire nung spa na to, kasi malaki siya malaki. High-end yung spa na yon. Ang laki nung investment. Ang bed niya yata is mga hindi bumababa ng 10, no? Pero malalaking rooms, no? Talagang individual rooms. Yun nga, yung aking apprehension nangyari. Bakit kamo? Kasi just a few months after po na kami nag-training, nag-operate na po yung spa, yung kung sino-sino yung mga pinakamagaling sa class na yung tinuruan ko, ayun yung agad na nalagas. Ayun. No? Whatever reason, I don't know. Pero what I'm saying here is, yun yung disadvantage nga minsan. Kasi kung yung hinire mo ay pinirate mo in a sense na mga therapist ay medyo lalaki yung ulo nila. No? Kaya yung aking observation as the trainer, nakita ko kaagad Sabi ko, itong tao na ito hindi to tatagal. Ayun nga. Yun nga po yung nangyari. Ang malungkot, ito pa. Yung natanggal na yon kasi tinanggal siya Ang natanggal na yon, may sumama pang iba. So, ibig sabihin nun, di ba, kita nyo, nag-invest, ang laki ng investment sa training. Pero nung natanggal yung figurehead ng grupo na yon, nagsunuran yung iba. Hindi no kung pinirate doon nung therapist. Parang ganun kasi lumipat somewhere. Yung ganun. Kaya, napaka masalimuot sa totoo lang. Yung pag-ooperate ng spa. Masalimuot po. Madali ang kitaan, pero hindi natin minsan nakikita, marami din siyang problema. No? Marami problema. Kaya pag ikaw ay spa operator at hindi ka hands-on, hindi mo hinahawakan ng man-to-man, yung business, at iaasa mo lang sa iba, chances are, hindi yan masusustain. Yan, hindi po yan masusustain. Okay? Time check po tayo is 1:04 and yung schedule po natin hanggang 1:30. So, we still have time. Ayun po. And then, we're done with the staff recruitment and training, enhancing customer experience. Ayan, marami tayong mga pag-usapan dito po. No? Ito yung isa sa mga paborito kong topic. No?
paano natin ma-enhance yung customer experience tsaka yung trend na nangyayari, kung anong pwede yung mga instances na nakita natin paano nagkakaroon ng drastic changes, no, sa industry. Okay. So up here sa part ng ito is I would be asking you to come out with your own comprehensive plan. Yung parang draft lang siya. Anyway, pag-usapan natin detalye later on. Ano yung can you present to us your own comprehensive spa management plan? Ano ba yung mga plano mo? Yun, based dito sa mga discussion natin, and then I will be asking to do your presentation, and then tingnan natin kung paano mo ma-deliver, no? Kaya ano po siya? It will require hindi lang theoretical application, kung hindi yung coming up with a conceptual framework na sinasabi na pwede nyong i-apply, no? So ano yung output ninyo, yun yung magagamit nyo rin. If you put up your own business, magagamit nyo rin po. Okay? Ayan. Okay. So, may add dito si Colleen, sabi nga niya, sa experience po nung past owner, ginawang beer house yung staff house. Yan naman yung nakita niya. Okay. Magulo talaga yon. Okay, magulo talaga yon. Spa, hinaluan mo ng ibang business. So, magulo talaga. It's really be a big problem. Okay. So, ayun po yung ating flow. Unless you have anything to ask, pag-usapan natin. Ano lang tayo muna ngayon? Magkaroon lang tayo ng freewheeling discussion. Baka meron kayong ibang pag-usapan natin. Then, let's take a look at that, no? Sige po. So, sige. Sino yung pwedeng sino yung gusto mag-add ng mag-input kung ano yung mga take nila sa mga pinag-usapan natin for today. Jules, meron kang idadagdag or do you have any comments? Wala po, sir. Wala po. Okay. Sige. So, ayun po ang natin. Like what we said, ito ay nasa brainstorming side pa tayo ngayon. And then, tingnan natin kung paano natin siya i-revise ko tong scheduling na to kasi nagbago na tayo ng kaunti. And then, I'll just do a little tweaking, no? Kasi nung habang ako ay browse over some literature, sabi ko may mga pwede pa tayong i-add o ipasok sa natin sa ating program. Okay? So like what I've said kanina, this is simply and basically a basic, as in basic po, na having a broad stroke kung ano yung spa industry, ano yung mga requirements niyan. Kung ready na po yung di ko alam kung saan ko isisingit yung sa Philippine setting when it comes to ano yung mga legal requirements on putting up a spa business in the country, in the Philippines, no? So, pero isisingit ko yan kasi para yung iba sa inyo na tulad sinabi ninyo, you're planning to put up yung spa business, alam nyo na agad ano yung mga paper trail, ano yung mga requirements, no, na kailangan nating i-comply. But definitely, katulad nung nabanggit ko na yata, whenever in the country, whenever you put up a spa, ang pinaka prerequisite na requirement ay dapat mayroon kang licensed massage therapist. Ayun po yan. In this regard, ako like kung in-emphasize din na kapag kayo ay naging spa operator, mas maganda, mas maigi kung kayo din ay LMT. Ayan. Okay? So why is that? Kasi pagka kung kayo ay umaasa doon sa inyong worker, inyong therapist na LMT at dumating yung time na gusto niyang may greener pasture, mayroong opportunity abroad. So di madali ka iwanan. Okay? So pag nalaman ng business bureau na wala kang license, madali ka nilang ipasara. No, kasi yun yung requirement no? Kaya ang ginagawa ng iba is nag-hire sila ng mga license at yun lang, ginagamit lang yung license, no? Pinupost lang nila yung ganon. Pero essentially, hindi healthy yon. Hindi po healthy yung ganon. Mas maigi talaga, at doon na sinasabi natin,
para mas safe yung business operation, mahalaga na ang operator or ang owner ay license. Ayan. Okay, kaya angkop na angkop yung ginagawa ninyo, yung most of you naman ay nandito sa LMT training program po natin. At the same time, total weekend naman po siya, hindi naman siya magko-conflict sa inyong regular training program para sa LMT. So, ikang ang tawag po doon, you're hitting two birds with one stone. Ayan. Okay? So, is there any other inputs or comments from the group? Meron ba kayong gustong idadagdag? Kelly, do you have anything to add? Okay na tayo? Ayan, nagtanong si Rose, sabi niya, need po ba ng staff nyo ay NC2 certified? Okay, this is a beautiful question. Meron kasing, I don't know, you try to go over sa internet, sa Google, meron kasing Joint Memorandum Circular number 1, series of 2021, ang DTI, ang DICT, DILG, at ano pa yon? 4 yun eh. DTI, DILG, ARTA. No? Yung ARTA is yung Ease of Doing Business. Itong 4 na agency ng government na to, they came out with a matrix. Kung ano yung hahanapin kapag nag-renew ng business permit. Okay. Very clear na kapag nag-set up ng business, kailangan may license. Pero when it comes to the renewal of certificate, based ito sa Joint Memorandum Circulars number 1, 2021, na pagka nag-renew, hahanapan ng either NC2 or DOH certificate. Okay? So, what I'm saying here is, yung TESDA dapat merong NC2. Yung DOH din, meron ding certification. Pero, napansin ko, hindi niya dinefine as license. So, with that, kaya ko ang ginawa ko na ngayon, di ba, if you notice, nagle-level 1, level 2 na ako. Why is that? Kasi ang level 1, yun yung to comply with the DOH, with the Joint Memorandum Circular Series number 1, 2021, na nagsasabi, Certificate of Training either coming from DOH or TESDA. Ayan po. So, dito sa tanong mo, Rose, either, no? Pwedeng NC2 or pwedeng certified. Coming from a DOH accredited training institution. Pero again, ang pinaka may final say, linawin ko rin pala bago ko makaligtaan, ang may final say pa rin yung local government unit natin. Kung ano yung kanilang requirement. No? Kasi bawat LGU may kanya-kanyang interpretation. May kanya-kanya silang patakaran. Okay. Now, gusto ko lang i-share sa inyo na when was this? Last Wednesday. Kamakailan lang. Last Wednesday, I was able to attend. I was invited by the local government, City Council ng Jensan. At meron silang pinag-usapan na personal care pertaining to among others, no, yung health, yung nails pa, yung mga nails, yung mga gano'n, anything personal care including massage. Okay. Now, doon sa doon sa kanilang kinakraft na ordinance, no, city ordinance, they came out with that kasi marami nang complain yung public, no? About sa nails, yung mga ganon, yung papaano nila, minsan kasi hindi naman nakasanitize yung mga gamit no? Parang ganon yun, no? And sa massage, sa Jensan, lagana po yung street massage. No? May mga corners na halos hilera po yan. Nandun sa labas, yung mga nagmamasahe. Yung ganon. So, yun yung purpose po no, na i-regulate po nila. Kailang ako when I was asked to speak dito sa consultation na ginagawa ng local government, yun, in-emphasize natin ang kalagahan ng training.
no, na yung mga manggagawa dapat ganito, and then based sa DOS na Administrative Order 2010-0034, ito yung dapat gawin, ito yung hindi dapat gawin, things like those. So I think kahit paano po ay mayroon pong direksyon. Kaya lang po, this is only what's happening sa Gensan. Okay? I do not know with other with other LGUs. Kasi last year din na I had a chance to go to Ipil, Zamboanga at nakausap namin yung mayor. Wala silang idea. No? Ganun lang. Hindi malinaw sa kanila kung ano yung mga latest, ano yung mga laws, ano yung mga directives coming from government when it comes to massage. Except lang po yung which affects the renewal ng mga business permit. So, ganun po ang nangyayari. I hope sa Gensan, hopefully, within 3 to 6 months, pagka na-aprubahan po yun, magkakaroon na po ng pangil. No? Magkakaroon po ng matibay o malinaw na regulation. Hindi lang po ng ibang hindi lang na massage kundi maging ng iba-ibang mga personal care services na nagaganap sa lungsod. Okay? Sige po. So, ayun po, I would entertain one last question before we end. Before we go. Okay, so yan. Kung wala na po, I would like to thank each and every one of you who take the time to attend our ang ating initial po, ito yung ating leveling of expectations at nagbigay na tayo ng idea. By next Saturday, I will be presenting to you yung well, of course, i-discuss na pa rin na po natin yung ating mga house rules, no? Kasi may mga house rules din po tayo. And then I'll be giving you a deeper glimpse on what to expect in the coming weeks, no, sa ating training and things like those. So far, ano pa to? Free session pa tayo. I have an expectation kasi na maraming sasama at maraming nag-enroll dati, hindi lang natin na-inform formally that we're having this class. At least kahit paano naman nasimulan natin, and I'll be sharing with the others also the video later on. If you have time, may edit natin ito, ma-upload natin, and then para mapanood din po ng iba na nagnanais or mayroon silang desire na maging spa operator in the days to come. Okay, so kung wala na po, maraming salamat. I think that will be all for today, and see you next Saturday dito sa ating basic spa management program, spa management course. And Ems, meron kang idadagdag before we go? Wow, wala na po, sir. Salamat. Okay naman. Okay. Sige po. So kung wala nang kayong maidadagdag, maraming salamat, and see you again. Well, of course, sa inyo kasi lahat naman kayo ay under sa level 1 natin. See you on Monday. God bless. Bye for now. Arigato. Sir, bye-bye. Bye-bye.